Limang tinatawag na transgender ang nagrereklamo matapos silang pagbawalang pumasok sa isang bar sa lungsod ng Makati. Pero ang pamunuan ng bar ay naninindigan sa pinaiiral nilang tinatawag na dress code. Yun yung panuntunan ng pananamit para sa kanilang mga parokyano nakatutok si Marie Somali. Kuha sa cellphone ang video na ito ng isa sa 5 transgender na nakatikim umano ng diskriminasyon at panghihiya nang pagbawalan daw silang makapasok sa Icon Bar na nasa loob ng Intercontinental Hotel sa Makati City noong Sabado ng madaling araw. Sa video, makikita ang kinatawan ng bar na humarang kay Santi Laino at 4 na kaibigan para makapasok sa establishmento. Tila umabot pa nga sa sagutan ng 2 kampo ang pangyayari. Ang dahilan daw ng pagharang, bawal ang tinatawag na cross-dresser sa bar o mga lalaking nagsusuot ng damit pambabae o mga babaeng nagsusuot ng damit panlalaki. Pero giit ng grupo ni Santi, iba ang mga transsexual sa mga cross-dresser. Ang mga transsexual na tulad nila ay naniniwalang sila ay tunay o legal na babae o lalaki at ang ilan ay sumailalim na sa tinatawag na gender reassignment. We are not cross-dressers. We are transgender women. We really feel discriminated. We are allowing naman transgender to enter Icon. Actually, hindi rin kami nagdi-discriminate here. Kaya hindi sila nakapasok kasi they are not in a proper dress code. Ang basis kasi sa gate namin is yung boses and then yung Adam's apple and then yung shoulder. Dito lang sa labas ng bar nakapaskil yung dress code o yung house rules ng naturang establishmento at kabilang nga po sa nakasaad dito at in bold letters pa, no men in ladies' clothes. Mahigpit na ipinatutupad ang patakarang ito ng pamunuan ng establishmento at ito raw ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pinayagan si Santi at kaniyang mga kaibigan na makapasok sa loob ng bar at hindi raw dahil sa diskriminasyon. Pero hinanakit nila Santi habang pinipigilan daw sila, mayroon daw isang transgender na bihis babae rin ang pinayagang makapasok. Paiimbestigahan daw ito ng pamunuan ng bar. Ang sama pa ng loob nila, tila di na raw pinakinggan ang kanilang paliwanag. Every time that we mention that we are women, may mga ibang guard na tumatawa. As a matter of fact, yung isang guard, kunyari nagsusuka pa siya. Actually, we showed them, pinakita po namin sa kanila yung documents ng mga friends ko, Nadine who is from London and Jasmine Rama who is from the United States nga. We showed them their documents and their passports saying that they are already women. Pero hindi talaga sila nakikinig. I mean, they keep on insisting that we are men. Pero giit ng Icon Bar, wala namang batas dito sa Pilipinas na susuporta sa kanilang sinasabi. Dati naman daw pinapayagan ng cross-dressers sa bar. Ang kaso, Yung mga guests namin nagko-complain, it's a CR issue. Kasi syempre, yung babae ay yung bakla, papasok din sa babae. Syempre kahit papano, still lalaki pa din. Sayang din naman yung income, pero kailangan pa rin namin protektahan yung general public. pero giit ni Santi, mali ang ganitong patakaran. Lalo pat kahit nakabihis babae, ay disente naman daw ang suot nila. Implementing such policy is discrimination already. They wouldn't allow us to express ourselves. We are actually on our best behavior. And I think pinagtripan talaga kami. Pinag-iisipan naman ni Santi na maghain ng reklamo o kaya'y manghingi ng public apology. Pero bago pa man ginawa ito ni Santi, ay nauna nang humingi ng paumanhin ang pamunuan ng bar. Kung ako lang masusunod or even si Miss Heidi, siguro papapasukin sila eh. Kaya lang we are kasi bind with the rules of the company. I would like to apologize in behalf of Icon to those who are not allowed to enter due to the conflict in dress code, that we are really not intention to hurt you or to discriminate you. Wala talaga sa intention namin yon. We hope we could reconcile with you. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Taon-taon tuwing sasapit po ang ika-12 ng Hunyo, tulad ngayong araw na ito, ginugunita natin siyempre ang araw ng kalayaan, pero batid pa ba ng ating mga kababayan, lalo na ng mga kabataan, ang kahulugan at kahalagahan ng ating pagdiriwang na ito? Narito po ang pagtutok ni Michael Pahati. Ipinagdiriwang natin ang 114 na taong araw ng kasarilan ngayong araw. Kaya ang ipinaglaban ng ating mga bayani mula sa mga Kastila higit 100 taon nang nakalilipas. Labas pa rito ang pananakop ng mga Amerikano at Hapon, kung saan ang tanging alaala para sa bagong henerasyon ngayon ay ang mga rebultong ito. Pero ano nga ba ang kalugan ng salitang kalayaan?
mula sa ating mga kabataan. Bakit ba talaga celebrate ng araw ng kalayaan? Hindi ko alam. Ha? Ano nga, bakit nga? Hindi ko alam, sorry. Hindi mo alam? Mukhang nakalimutan na ni Neneng. Si Totoy naman. Araw ng kalayaan ngayon, di ba? Bakit ba may araw ng kalayaan? Mga ano po, yung mga bayani po Mga bayani. Bakit? Ano ba pinaglaban nila? Kalayaan sa sa Pilipinas, Pilipinas? Mula kanino? kay Rizal, Mula kay Rizal? sa mga Kastila. Mga Kastila. So, sinakop tayo ng Kastila? Di ba? Hindi pa. Yung mga dati. Dati, doon tayo lumaya. Malapit-lapit na. Bakit ba tayo may araw ng kalayaan? Ano? Bakit ba araw ng kalayaan ngayon? Ha? Nakalaya tayo sa sa mga dayuhan. Sino dayuhan? Yung mga sumakop sa atin. Sino nga? Yung mga ibang bansa gaya ng Espanyol. Tas Hapones, tama ba? Sa Amerikano? Oo. So, yun ang sineselebrate natin? Oo. Oo. Sigurado ka dyan? Oo. Final answer? Oo. Malaya sa kamay ng mga bansang sumakop sa atin. Kung sinagat Jose Rizal at Andres Bonifacio kaya ang tatanungin, kontento kaya sila sa kinalabasan ng kanilang pakikibaka? Hindi man makapagsalita ang kanilang mga estatwa, kaya tanungin na lang natin ang ating mga lola't lola. Kayo makakasagot niyan. May kalayaan bang press sa ngayon? Di ba hindi pa napapasa yung sa information bill, di ba? Freedom of Information Bill? Oo. Ibig sabihin, wala pa rin kayong kalayaan. Sakal pa rin kayo, no? Hindi. Marami pa rin daw mahirap. Yung iba, mahirap. Dahil kasi hindi daw nakakakain. Kung di, yung mga iba walang hanap buhay. Kaya hindi yung mga ibang tao. So, kailangan malaya din tayo doon. Oo, dapat magtulong-tulungan. Di lang siguro kalayaan sa pananakop ang nais ng ating mga katipunero. Dahil kung titignan maigi ang kanilang mensahe, ay naman sa mga estudyanteng ito. Sa tingin mo ba, saan ba tayo hindi malaya? Sa kahirapan at sa korupsyon. Yun. Sa ngayon, yun yung sa mga bagay na hindi pa tayo malaya. Malaya tayo sa kamangmangan. Sa kamangmangan. Edukasyon. Oo, kasi maraming tao ang meron lang yung common knowledge. Parang hindi nila naiisip yung ano ba talaga yung essence ng ganito. Yung kunyari, yung iba ngayon pumepetics lang. Kung may kulang pa sa ating kalayaan sa tingin naman ng ilan, sobra pa nga ito paminsan. Siguro yung bansa natin na masyadong maluwag, malaya. Parang sa ngayon nga, sa problema ng bansa, parang parang lahat ng tao nakakagawa rin ng mali. Diba? Parang sobrang laya ng Pilipinas. Malaya pero sobra. Sobrang malaya tayo. Minsan, masyado tayong mareklamo. Hindi natin minsan napapag-aralan. Ano ba tama ba yung sinasabi natin? Tama ba yung pinaglalaban natin? Minsan pag-aralan din natin, baka na-abuse natin yung sobrang pagiging malaya natin. Kung titignan ng kasaysayan ang mga bansang malaya, tunay na malaya lamang kapag ang mga mamay nito ay marunong respeto sa kalayaan ng iba na nagpapalaya sa bawat aspeto ng ating pagkatao. Michael Pati, Nakatuto, 24 Oras. Araw ng kalayaan pa rin siyempre. Ay, mga kapuso, nagsiwala na po ang concert doon sa Quirino Grandstand sa Luneta sa Mirusio, Manila. Bahagi po rin po yan ang pagdiriwang natin ng Araw ng Kalayaan. Mamaya, alas 9, alas 10 yata, magkakaroon po ng fireworks doon sa Luneta. Pagtatapos na po yun ang pagtatanghal. Nakatutok doon, live naman ngayon, si Maris Umali. Maris, kamusta na yan? Mike, nagsimula na nga magtanghal ang sari-saring mga grupo ngayong gabi dito sa Quirino Grandstand bilang pagdiriwang ng ating ka-114 na araw ng kalayaan. Yung mga nagtatanghal ngayon, Mike, iba't ibang grupo yan mula Luzon, Visayas at Mindanao para sa isang konsyerto ngayong gabi, bahagi ng cultural part ng programa na binansagang Luz Viminda. Yung napapanood nyo ngayon, yung Visayas part na at makikita nyo nga dyan ay nandyan na sina Elizabeth Ramsey, Pinky Marquez at si Pilita Corrales. Tampok din sina Noel Cabangon, Isay Alvarez, Dulce at Joey Ayala. Bukod sa kantahan, Mike, mayroon ding mga sayawan. Kakaiba raw itong selebrasyong ito ayon sa National Historical Commission of the Philippines dahil sa halip na mga parada, cultural performance ang kanilang binigyan daan ngayong taon. Magandang pagkakataon din daw ito, Mike, para ating alalahanin o gunitain yung mga nagawa na sakripisyo ng ating mga ninuno at pag-isipan kung ano yung maaari nating iambag para naman mapanatili ang kalayaang ito. Bubuhayin din ang gabi ng iba't ibang sikat na banda na magtatanghal dito sa Midnight Party Kalayaan. Kabilang dito ang Sandwich, Rico Blanco, Kamikaze, Pupil, The Dawn, Itchy Worms, Radioactive Sago Project, Glock 9, Paulo Santos, Pedicab,
Flippin at Soul Stompers. Kanina, men in uniform o yung ating mga magigiting na pulis at sundalo ang bumida sa unang bahagi ng programa. Represents an ancient symbol of unity, wholeness, infinity. Nagtanghal ng mga nakatutuan drill ang mga kinatawan mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at firefighters. Sa kabila ng kanilang tikas, di nangimi ang ilan sa kanilang umindak sa saliw ng masasayang musika. Mayroon ding volleys of fire at namigay ng rosas. Obligasyon po namin ito na tumulong at ipakita sa ating kababayan ang aming kakayahan na tumulong hindi lang po sa pagdepensa ng ating bayan, kundi dito sa mga munting palabas. Bayanihan po namin ngayon sa Armed Forces, hindi na po ang pagdidigma, kundi pag-reach out sa ating tao. It's about time that we should all be happy and at the same time be reminded of what we have to do. Lahat tayo may taya rito. Lahat tayo meron pong dapat meron dapat ibigay para sa ating bayan. Mike, alas 9 ng gabi magsisimula ang Midnight Party Kalayaan kung saan magtatanghal ang mga banda at inaasahan ngang darating pa ang mas maraming tao maya-maya. Libre ito, Mike, at hanggang hating gabi, kaya naman para dun sa mga nais pang humabol ay pwede pa at tatapusin naman ang selebrasyon sa isang magarbong fireworks display, Mike. Maraming salamat, Marisa Mali.